Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Hello Cebu, maayong buntag. Yaksunta ang kahayag nga nagsulid sa matuod, kadagan sa panghitabo. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Ang katutulungan sa mga katawhan. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Adlaw karon nga Martes, pizza 28 sa buwan sa Oktubre tuig 2025. Sangan sa ako ang partner nga si Attorney John Destacamento kanyang alagad sa kahanginan. Malu Inocando Tabar, o banimiyantod sa alas 9 karong buntaga sa atong programang Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Samtang nagpaabot kita sa atong weather update, gikan sa Pag-asa Mactan, ato sang dawaton, kining ato ang front pages sa mga pamantalaang lokal ug nasyonal. Atong sugdan sa Sunstar Daily. Sa Sunstar Daily, Cebu Bus Rapid Transit, how 10 years of nothing killed World Bank support. Sa super balita sa Sunstar, nangubkob na tagakag bato patay. Sa The Freeman, Cebu City's 2026 appropriations, 13.4 billion budget to be reduced. Sa Banat News, sa The Freeman, illegal quarry operation sa Poro, nadatugag bato patay. Sa Philippine Daily Inquirer, Marcos takes a swipe at China during summit. Sa Philippine Star, Senate Blue Ribbon panel to cast wider net. Sa Manila Bulletin, Marcos calls for robust ASEAN cooperation. Ug sa Tempo, final ride. Truck plunges into Chico River, 3 dead, 2 missing. Mao katong front pages sa mga pamantalaang lokal ug nasyonal. Sa among pagbalik among ipadangat kininyo atong mga balita. Please stand by. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Sorry ma'am, na-late ko. Nangita pa mong para internet sa kong anak ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag-Sinisibu! Sinisibu, Sinisibu. For your internet connection And for the signal of your
fast and straight, that transmission to your home. Cine Cebu. Cine Cebu. Cine Cebu. Offers you to have fiber optics For your viewing experience, perfect and clear so fast. so great and affordable for you to enjoy. Cine Cebu. Cine Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Cine Cebu. Hello Cebu. Hello Cebu. Maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Balik sa Hello Cebu, may buntag Pinoy ug sa dili pang atong mga balita, ato sang dawaton ng atong latest weather update. Gikan sa Pag-asa Mactan, Sir Jomar Eclarino, maayong buntag. Yes ma'am, good morning sa tanan o sa atong tanan tigpaminaw kini atong latest weather update karong adlaw. Atong gi-monitor na low pressure area na nasa 250 kilometers silangan sa Pag-asa Island, Kalayaan, Palawan o less likelihood kining ma-develop na bagyo or tropical depression within the next 24 hours. Nakasubay kini sa intertropical convergence zone na nakaapekto sa Palawan, Visayas ug sa Mindanao. Tungod kini sa ITCZ atong weather conditions sa Central Visayas, lakip na ang probinsya sa Cebu, makasinati kita na medyo mapanganoron nga na sa madag-umo na kalangitan ug nay mga pag-uwan ug kini mga thunderstorm. Magdala kini usahay kusog ng mga pag-uwan na posible ang flash floods or landslides ilabi na sa mga highly identified na mga vulnerable areas. Hining ito na sa kasarangan na hangin masinati sa Visayas ug nakadagatan malinawon nito na sa kasarangan ng pagbalod. Temperatura sa Cebu 26 to 31 degrees Celsius, haring adlaw mosalop alas 5:22 sa hapon, ang dagat mutaob alas 3 sa isa hapon, muhunas unya alas 6 sa isa hapon. Philippine Standard Time alas 8:18 sa buntag, gikan diri sa Mactan, taga sa Visayas, DOST Jomar Eclarino. Philippine Standard Time alas 8:18 sa buntag, gikan diri sa Mactan, taga sa Dagang salamat Sir Jomar Eclarino ug maayong buntag niyo tanan dinha sa Pag-asa Mactan. Karon arita sa ato ang mga balita. Nagunas to mga balita karong buntaga, sakop sa PNP CIDG patay human gipusil samtang nag-serve sa arrest warrant sa Barangay Sudlon 2, siyudad sa Sugbo. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Patay ang usa ka police captain samtang laing usa ang naangol human gipamusil sa tulo ka mga sospek atol sa pag-serve sa warrant of arrest sa sitio Balao, Barangay Sudlon 2 ning Dakbayan ni adtong Sabado. Namatay mao si Police Captain Joel Deparini, sakop sa Criminal Investigation and Detection Group sa Lapu-Lapu City Field Unit. Samtang samdan usab ang kauban niini nga si Police Executive Master Sergeant Archel Tero. Base sa report, nakaangkon og samad pinusilan sa iyang naong ang biktima, samtang si Tero ang nadapa sa tambalanan. Nahibawan nga ni serve lang unta ang mga biktima og arrest warrant batok kang Leonardo June Manto nga nagatubang og kasong murder. Apan giingong misukol ang mga sospek gamit ang tag-as nga mga armas de fuego og naigo ang mga biktima. Kauban ni June Manto sila si Renante Manto og laing usa nga daling nakaikyas human sa sinukliay sa bala. Siguro na-identify sila nga mga police officers kay since dili lang to siya ang first time nga nag-conduct sila og surveillance, so possible na naka-identify sila nga mo police sila, so mo to sir na nahitabo ang shootout. Nagpadayon ang ilang investigasyon bahin sa gidangatan ni Deparini. Ingon man ang pagpangita sa tulo ka mga sospek. Nagpaabot ang 100,000 pesos gikan sa PNP ug laing 100,000 pesos gikan sa Cebu City Government ngadto sa makatultol sa mga responsable sa krimen. This is one major item nga naguol ko because for the last 3 months na ako wala gyud major nang hitabo nga nay nangamatay. This is the first time. So ako sad na naguol ko na hitabo ni. Kung kinsa man ang makahatag og impormasyon, makigalayon lang sa kapulisan o di baka mo tawag sa numerong 911 aron daling marespondihan. As we always say na sa amoa is trabaho lang ni siya, but when one police officer dies in the performance of duty, it's really very personal to us. Mary Rose Sagarino, CCTN News.
Sa laing bahin, 48 anyos nga babay gidunggab patay siyang kanhi live-in partner sa Barangay Kalawisan, Dakbayan sa Lapu-Lapu. Daling nakaresponde ang mga residente ng Barangay Tanod ug sadyang i-turn over na ang suspect sa kapulisan, wa na kini-kinabuhi. Ang kasayuran ihatod ni Crystal Joy Felerca. Patay ang usa ka 48 anyos nga babay human kini gidunggab sa iyang kanhi live-in partner pasado alas 6 sa gabi niadtong Sabado, Oktubre 25 sa Zone Zunlot, Barangay Kalawisan, Lapu-Lapu City. Ang biktima usa ka byuda ug residente sa Zone Kasag sa naaswing barangay. Samtang ang suspect nagpangidaron usab og 48 anyos taga Zamboanga del Sur apan kasamtangang nagpuyo sa lungsod sa Cordova. Matod ni Police Lieutenant Colonel Christian Torres, ang spokesperson sa Lapu-Lapu City Police Office, nga pila ka buwan nang nagbuwag ang biktima ug ang suspect. Apan sa mong adlaw, nakit-an sa suspect ang biktima nga nagpaload sa tindahan ug gidiretsyo niini pagdunggab gamit ang kutsilyo. Ang biktima nakaangkon og sama dinunggaban duol sa iyang dughan. Human sa insidente, nidagan ang suspect sa sudlunon nga dapit apan gigukod siya sa mga nagstandby ug niresponde na usab ang mga barangay tanod. Apan sa dihang i-turn over na unta ang suspect ngadto sa kapulisan, wa na kini kinabuhi. Pagpadung na nila gawas, nikalit o collapse ng biktima. Pag collapse, nanawag dayon sila og emergency medical assistance sa atong aero. Pero pag-responde sa aero, is wala na may siya sign of life. Ang ganing suspect. Pagtong gidagit siya sa district pero they don't arrival man siya. Samtang ang biktima daling gidala sa Lapu-Lapu City Hospital apan gi-refer sa Vicente Soto Memorial Medical Center apan nakabsan gyud kini og kinabuhi kagahapong adlaw. Sa kasamtangan gihuwat pa sa kapulisan ang resulta sa autopsy sa patayng lawas sa suspect aron masuta gyud ang hinungdan sa iyang kamatayon. Atong klarohon na lang gid ani ug unsay ginamatyan nila. Tungod ba na cardiac arrest siya o gibunog siya sa tambayan. So, wa siya mga samad? Wala siya samad sa iyang lawas, pero naa siya dugo sa ilong. Crystal Joy Felerca, CCTN News. Sa dugang balita, mga samang sa Dakbayan sa Sugbo andam na alang sa pagdagsa sa mga muduaw ni ining semanaha. Kapin sa kalibo ka mga sakop sa kapulisan og force multipliers ang ipang-deploy aron moabag sa seguridad. Ang kasayuran ihatod ni Gia Navarro. Gihanay na sa Cebu City Government ang mga ipatumang lakang ngadto sa 21 ka mga samang sa syudad karong kalag-kalag. Sugod karong Oktubre 28, ipang-deploy ang mga sakop sa kapulisan ngadto sa managlaing mga samang aron pabantayan. Gilauman nila ang pagdagsa sa mga muduaw sa nitaliwang kabanay sa sayo pa lang. Mobot sa kapin usa ka libo ka mga sakop sa PNP og force multipliers ang ipang-deploy sa palibot aron mohatag og hugot nga seguridad sa palibot. Matod ni Mayor Nestor Archival nga kinahanglanon ng klarong entrance ug exit points aron di magpunsisok ang mga tao ilabi na panahon sa emergency. Iba-iba ni Consejal Dave sa atong mga kapulisan ug tanan nga mga tao within sa atong area katong nagda sa like gikan sa DPS ngadto sa mga enforcer nga kinahanglan klaro gyud nga naing exit. Asi bako na ay kanang tremor nga usay ang mga tao di gyud nakapungan magdinaganay this na area asa ta makaagi para walay stampede. Kay 24 oras nga abli ang mga samaang karong kalag-kalag. Walay puwas usab ang pagbantay sa mga sakop sa kapulisan tungod kini sa gipatumang full alert status sa syudad. Naatay mga ibutang dito nga mga more or less 20 PNP personnel and then naputay mga additional from BPSO, CDRMO. So most likely naatay mga 50 to 70 personnel nga ma-deploy sa mga dagko nga mga katong mga kanang dagsaanan nga mga menteryo. Adunay gandam nga traffic plan ang Cebu City Transportation Office ug mopatuman usab og designated parking area alang sa mga magdala og sakyanan. Kutob lang gyud sa gawa sa samang ang mga manindahay ug pagkaon, ingon man mga buwak ug kandila. Diin, aduna sila'y ipangbutang nga green zones. Butangan yun nilang badlis, mauning area from here going here, nga butangan niya landmark. So dito say, kaning area magsugod, o kaning dapita din mauning area sa A to B, mauning siya dire.
So wa nay lain nga makaanha dinha gyud siya naman ninda. Naghigayon sa pagsusi sayo pa lang si Mayor Archival sa mga dagkong samang sa syudad. Usa sa mga nakit-ang assessment mao ang kahugaw sa dapit maong kinahanglan ng pahinluan. Gitambagan ni Archival ang mga mudagsa sa sementeryo nga dili magpabadlong sa mga otoridad o di mohimo og bisan unsang kagubot sa palibot. Hinuon nakabantay ang mga otoridad sa entrance pa lang aron pang imbarguhon ang mga hait nga hinagiban o ubang kontrabando apil na ang mga ilimnong makahubog. As long as dili magsaba-saba kanang saba gyud kayo, ikaduha ang kanang inom mao nay basic kayo nga ato gyung ginadili. Navarro, CCTN News. Samtang dinhigyapon sa dakbayan sa Sugbo, laing kakuag pondo aron matiwas ang Cebu Bus Rapid Transit Project, usa sa mga gitutukan ni Mayor Nestor Archival. Mapupusunod tuig ang loan agreement sa World Bank alang sa maong proyekto. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Gikonsidera karon ni Mayor Nestor Archival ang pagbaton og laing kakuhaan og pundo aron matiwas ang nahabiling duha ka phases sa Cebu Bus Rapid Transit Project sa dakbayan sa Sugbo. Ilabi na nga giawhag sa World Bank ang nasudnong kagamhanan nga humanon sa labing daling panahon ang maong mega infrastructure project. Mapupus karong September 30, 2026 ang loan agreement tali sa World Bank ug Philippine government nga mukabat ngadto sa $141 million. Apan phase 1 pa lang ang nahuman ug gitrabaho pa ang mga gikinahanglang dokumento ug ubang proseso o napasugdan ang katukuran sa package 2 ug package 3. Tungod kini sa daghang mga gipanghimo sama na lang sa pagpalit og mga lunang gamiton alang sa ruta sa CBRT ug daghan pa. UTR sa inyo na bugatan sa pagbayad sa commitment fee, sumingon nga okay, kwaon hunungon ni nato. But it doesn't mean we will not help you. The World Bank will still help us find people to connect kung kinsa to'y gusto nga mo fund. Wala hinong gikabalakan sa mayor ang maong suliran tungod kay na naman sa phase 1 ang maong agianan sa BRT gikan sa Kapitolyo paingon sa Southwest Terminal. Diha na ang mamahimong basihan kung aduna bay makakuha og laing tinubdan sa pundo aron mapadayon ang pagpatukod sa mga proyekto. Maybe, but the moment nga mahuman na gud ang phase 1, it's easy for us to find ways nga kinsay mutabang. Bisan pa man, di noon kini makaapekto alang sa imong pag-abli sa package 1 sa CBRT nga may tabo karong Nobyembre 5. Sa dili pa may tabo ang pagbukas, muhimo sila og laing inspeksyon karong Oktubre 29 uban ang kadagkuan sa Department of Transportation ug ubang sektor. Kini aron maandam na ang tanan. Una pa may tabo ang himuong seremonyas diin mismong si Presidente Bongbong Marcos Jr. ang mangunay sa pagbukas sa BRT. Gian Navarro, CCTN News. Sa atong katapusang balita, bagong presidente sa Mandaue City College, opisyal nang giinstolar sa katungdanan. Kinisubay na sa pag-aproba sa Civil Service Commission human sa duha ka pakyas nga application sa mga buot mangulo sa maong tunghaan. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rosa Garino. Gitambungan sa mga opisyal sa syudad sa Mandaue, mga pangu sa departamento, sakop sa Commission on Higher Education, ingon man pribadong sektor ang investiture ceremony. Alang kang Dr. Joey Rivamonte, isi presidente sa Mandaue City College. Hingpit nang giinstular si Rivamonte sa katungdanan, human sa pag-aproba sa Civil Service Commission kaniya. Hinungdan ni ini, maka-reapply na ang eskwelahan sa libreng tuition sa Commission on Higher Education. Makahinumduman nga duha ka officer in charge sa Mandaue City College ang napakya sa pagkuha sa approval sa Civil Service Commission. Sa kasamtangan, napasa na sa tunghaan ang reapplication alang sa institutional recognition nga magtugot sa libreng tuition. Mandaue rises when we rise together. Let us write a story that our children will speak of with pride. Let us build a college that will not just educate minds, but inspire souls. Let us be the generation that said, yes, we did it together. Prioridad sa Mandaue nga makapasar sa Unifast aron ang CHED nang moapaga sa tuition sa mga estudyante ug dili na kinahanglang mugahin og 40 milyones pesos matag tuig. The city government has always believed that education is the foundation of progress. Mao gyud ni akong giingon nga investment sa kaugmaon.
Through Mandawi City College, we are giving young Mandawihanos a fair chance to study, to dream, and to succeed without the burden of expensive tuition fees. Nadilis ang MCC gikan sa Unifast niadtong tuig 2022 tungod sa kapakyas nga makatuman sa mga rekisito sa Universal Access to Quality Tertiary Education Act. Makita na nato na nagkuyog na, nagkahiusa na ang local o national na mga opisales sa dakbayan sa Mandawi. And with your leadership, I hope Mandawi City College will align with the goals of our city leaders, bringing the hope, the college to greater heights. Gikatak na usab nga ipatukod sunod tuig ang bagong campus sa MCC. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Mao katong mga balita nga nahipos ang kaubanan sa CCTN News and Public Affairs Team. Inyo katong nakita kagahapon sa mga balita sa Sayri 47. Mo break sa taog sa atong pagbalik at mga paghiskot-hiskot. Please stand by. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Nangita pa mong gusto para internet sa kong anak, ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag-Sinisibu! Sinisibu, Sinisibu. For your internet connection. And for the signal of your cable TV. So fast and straight, the transmission to your home. Sinisibu! Sinisibu, Sinisibu. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear so far. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibu. Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cebu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Cebu. Looking for the best internet deals in Negros Oriental? Field Products Negros is here to bring you fast, reliable, and affordable internet with plans made just for you. For as low as 899 pesos per month,
Enjoy speeds of 50 Mbps, perfect for streaming, working, or studying from home. Need more speed? No problem. Get 100 Mbps for just 1,199 pesos. 150 Mbps for only 1,499 pesos, or our fastest plan, 400 Mbps for just 2,399 pesos per month. Plus, you can add over 100 cable TV channels to your internet plan for just an additional 100 pesos per month. That's entertainment and lightning fast internet all in one. Enjoy no installation fees and start today with a 1,000 peso customer deposit. Call us now or visit our website to sign up with the PhilProducts Negros. You get internet that's affordable, reliable, and local. PhilProducts Negros, bringing you closer, faster. Call us at 0917-631-5240 or visit our website www.philproductsnegros.net or our Facebook page, PhilProducts Dumaguete. Subscribe now. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Balik sa Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Karon arita sa atong paghisgot-hisgot atong unahon kining daghan na kay kog nabasahan no, not just this weekend but also in the previous week nga ubay-ubay na ang pagsaka o nakamatikod usab sa pagsaka sa mga kaso ni ining influenza-like illnesses kani mga ubo-ubo, sipon, trangkaso. So ang Cebu Provincial Government nanawagan karon sa publiko nga magmatngon pagyud batok ni ining mga susamang mga sakit, influenza-like illnesses ug uban pang mga respiratory infections. Kini human ang Provincial Health Office nakatala og gatusan ka mga kaso sa acute respiratory infection cases across the parts of the province labi na gyud didto sa pipila ka mga lungsod sa norte sa milabay nga semana. Base sa labing uhing datos gikan sa Provincial Health Office ni antong Oktubre 19 ngadto sa 25 di mo minus 5 ka lungsod ang ni-report nga nakatala sila kapin 700 ka ARI cases o acute respiratory infection cases ug nag-una niini ang lungsod sa San Remigio. Si PHO Officer in Charge Dr. Mary Ann Josephine Arsenal niingon nga ang San Remigio nakatala og 264, gisundan sa Daan Bantayan nga dunay 233, Medellin nga dunay 116, Tabuelan nga dunay 93 ug Bourbon nga dunay 68. Matod ni Arsenal nga gawas sa acute respiratory infection, ang dakbayan sa Bugo mo'y bugtong locality nga nakatala og influenza-like illness cases nga dunay siyam ka mga infeksyon nga natala sa susamang panahon. Nakatala usab ang Bugo og highest or second highest number of hypertension cases nga dunay 83, along with 41 cases of skeletal and muscle cramps and 39 skin-related illnesses. Mauni nga ang ato ang punto ani ba nga unta kanang matagaan pagdugang pag-atiman ato man kaigsuunan dito, and I think one of those factors nga nganong ni sakasad ni is ang ilang kahimtang dito kay human sa linog baya wabas lay tarong katulgan, ang uban nag-tent, ang uban sige pagyug uwan-uwan, sige pagyug kakugang-kugang. So kanang manghinaot sa tanong nga gawas sa pagrekomendar sa Provincial Health Office nga magpabakuna aron mapalnalipdan mo, matagaan sad sila kanang unsa pay makaarang-arang o makaalibyo sa ilang kahimtang karon kay di na malikayan nga tungod sad na sa ilang stress, high levels of stress, at the same time ilang living conditions. So sa pagkakaroon ng Provincial Health Office nag-promote sila mask wearing, unya proper hydration labi na panahon sa ting-init ug maglikay sa mga daghang tao sa mga dapit, no? So kana I hope they also give vitamins there, no, kay para prevention. Manghinaot lang pud ta nga matabang-tabangan in that way kutob sa mahimo gikan sa vitamins ngadto sa kanang mga tents nila nga dili lang unta kay mabugnawan o di kayo
kuan sa ground, simento ba o yuta o masangyad kaayo, kung dunay paagi, butangan barog ka ng mahapnig sa ilawom, basta lang di lang sa gyud mo tuhop sa kabukugan ang grabing katugnaw ug tunog labi na gyud sa ilahang pagkatug. Nya ari ka sa dugang hisgot-hisgot over the weekend nalipay ko nagtan-aw no nga gilusad sa Department of Interior and Local Government kun DILG kining 911 ang emergency response sa Cebu sa tibuok Kabisayan nga gipaabot karon nga mas paspas pa ug mas localized matud pa atol sa paglusad usab sa labing unang 911 Regional Command Center in Cebu City ni adtong Sabado, Oktubre 25. Murag si Dennis usa sa nakagamit ani kay pag-igo atong sunog sa amoang area ni adtong kadlawon sa Sabado, mga alauna kapin, alas 2 sa kadlawon, ako'y nagsigtawag sa fire department, si Dennis mo'y nagsigtawag sa 911. So, nakakuan gyud no, nakasample. Unya, mo ni gilusad officially ni adtong Sabado sa buntag, October 25. Gipanguluhan sa Department of Interior and Local Government kun DILG Secretary John Vic Remulla, kini mo ay gitawag nilang significant milestone sa nasudnon nga pag-roll out usab niining Unified 911 System. Kini nahimutang sa PLDT Jones Office ang Visayas Regional Command Center, mauna ni ang mag-usa sa police, fire, medical and rescue services ubos lang sa usa ka bubong. Mugamit ni sila next generation advanced technology kun NGA technology to accurately pinpoint caller and responder locations, consolidate communication channels, and streamline incident management. Sa pagkakaroon, doon na tayo 911, dili ni about the number, but about being Filipino, matod ni Secretary Remulla. Whether naka sa Manila, Cavite, Cebu, or Mindanao, ang serbisyo kinahanglan parihas. Matod pa, we respect each other enough to make that happen. Usa ka gitumbok nila nga key feature ni ining 911 center mao ang mga Visayan speaking operators. Magbinisaya ang mga operators niini aron pagsiguro nga ang language o cultural barriers dili makabalda sa pagluwas sa kinabuhi kay usayam sad kani atong dila aning mga Bisaya magkatuad-tuali tag tinagalog di ta kasulti kaayog unsay ato ang kanabang unsay ato ang gipasabot ba kay mayon tag kabila asa man ang kabila sa wana sa tuo. So usay maglisod nam tag hinumdum kanan banig kaliwa. Di ba? So naay mga words in Tagalog nga di ta makahinumdum samot na kung panahon sa emergency. So para nako very good sad ni nga nasa gibutang nga local speaking operators para makatabang sad sa mga mo report. Kini mao nga facility nga ilang gibuksan ni adtong Sabado, gidisenyo ni aron makaserbisyo sa Cebu, sa Bohol ug sa mga silingang lalawigan with real-time coordination ug mas paspas nga dispatch. Alang sa Pilipinas, labi pa kay archipelago ta buwag-buwag ta nga mga lalawigan, probinsya, lungsod unya doon tay kapin usa ka gatos ka dialect. Matud ni Remulla, we must respect each other and be together. Bisan pa man sa atong mga managlahing baruganan o gidapigan sa politika, matud pa kinahanglan sa matud pa nga atong makita nga kita mga Pilipino ug ang serbisyo kinahanglan sa pagserbisyo kinahanglan ang panaghiusa. Originally envisioned for early 2025, ang regional center sa Cebu builds on the foundation laid by the Cebu City 911 Command Center nga gilusad ni atong September 2024. Kini karon mo inibarog isip labing unang regional node in the DILG's plan nga magka-establish og nationwide network of unified 911 facilities. Kining maong development gisuportaan ni sa PLDT, NGA 911, Next Generation Core Services ug EPLDT nga dunay tumong mao ang pag-deliver og responsive, inclusive, and localized emergency services across the archipelago. Kining maong emergency response system has evolved significantly sukad gilusad ang kaniadto Patrol 117 hotline in 1998. So manginaot tanong nga dili ni kanang
makalimtan lang pod aron kanang mauna ni gamiton sa mga tao kay kung tawag bangod ka sa mga hotline sa nagkalain-laing mga police office, ang problema is depende kung asa imong location or depende asa imong landline. But with a unified number para nako mas maayo kay aron bisan imong telepono tawag na lang. Pero pahimangno, ayaw mo og prank dito, ayaw mo joke dito kay real time na ilahan niya maka-establish na sila sa inyong location. Pero kung ganahan gyud mo nya suwayan ninyo inyohan na ng kargo kaya manubag gyud mo og magbinuang mo. Arita sa dugang mga paghisgot-hisgot atong balikan kining wa pa gyud na human no nga flood control controversy. Kay ang Commission on Audit nirekomendar na sa pagpasakag kaso batok sa kuan nanamtoy na napasaka ang kaso no. So karon na pay girekomendar ang COA nga i-prosecute gyud ang mga DPWH officials, mga contractor sa 309.5 million pesos nga ghost flood control project dito sa Bulacan. Ang COA mirekomendar sa pagpasakag kaso batok sa pipila ka mga opisyal sa DPWH, Bulacan 1st District Engineering Office ug mga pribadong kontraktor sa gitumbok nga ghost flood control project dito sa Bulacan nga nagkantidad og 309.55 million pesos. Ang rekomendasyon sa COA na butang sa fraud audit reports nga ilang giduso ngadto sa Independent Commission for Infrastructure kon ICI. Ang unang proyekto with Sims Construction Trading as contractor was for 46,353,844.58. Kini mo ay alang sa flood control structure sa Balagtas River, Purok 2 sa Barangay San Juan, Balagtas, Bulacan, which spans 70.40 linear meters ug nagamit og 21 meter sheet piles. Ang audit team sa COA nakadiskubre nga ang DPWH nakabayad na sa tibuok kontrata bisag bisan gamay nga tinuod nga accomplishment. Matud pa sa pag-check sa mga auditor sa Project and Contract Management Application website sa DPWH, nakita nga 0.00 project completion bisag gitag kini nga ongoing. Ang COA nirekomendar sa pagpasakag kaso nga nirekomendar ang COA nga angay patubagon si District Engineer Henry Alcantara, katong mga nisikat nagmaayo no sila si Bryce Erickson, kato si Ernesto Galang ug uban pang mga opisyales dito sa Bulacan. Ang ikaduhang project Sims Construction gihapon para ni sa flood control structure sa Mayakapis Taliptip River sa Barangay Perez, Bulacan nga nagkantidad og 92,585,187.67. Ang tahas untaan ni nga mo-construct og concrete slope protection using 21 meter sheet piles and in 148 linear meters. Apan bisan pa man og wa na ni napatuman, wa gyud napatuman ang construction, ang COA niingon nga ang kompanya fully paid ug ang proyekto reported as 100% accomplished. Gi-flag ni sa COA as another ghost project and the DPWH Bulacan 1st DEO failed to provide any critical supporting documents to validate the project. Lakip sa girekomendar na sab nga patubagon sa kaso, katong gihapon sila Alcantara, Hernandez, Galang, Mendoza ug ang accountant nga si Juanito Mendoza ug si Santos ug si Engineer JP Mendoza. Ang ikatulong project gi-award usab sa LRTK Builders ug M3 Construct Corporation dito gihapon sa Bulacan nga nagkantidad og kapin sa 96 milyones ka pesos. Sila gitahasan mo construct og riverbank protection structure ug concrete bridge. Matud sa COA nga base sa ilahang satellite imagery na nakita ni adtong February 29, 2024 or 22 ka adlaw human sa effectivity date sa kontrata, nakit-an nga duna na existing flood control structure at the approved location. Matud sa mga auditor, gipinpoint sila ngadto sa lahi nga project site sa DPWH Bulacan 1st DEO ug sa dihang naabot sila sa sayop nga site, ang audit team
mausad intay ni inspeksyon sa existing flood control project nga matud pa nila utterly failed to meet the project specification. Sama sa unang duha kag question nga mga proyekto, walay necessary and critical supporting documents na naka-validate niini. So mao gyapon to mga ngana ang gipasakaag ka so ubay-ubay ni unya sila ni dugang nga doon na pa'y bag-ong batch of reports nga mulangkob usab sa 25 ka audit reports nga ilang gisubmit ngadto sa oversight body, 9 to the Office of the Ombudsman ug 12 ngadto sa ICI. Unya subay usab niini ang DPWH karon nakigtambayayong na sa mga civil ug religious groups aron i-monitor ang mga infrastructure projects. Sila nakigsabot na sa mga civil society groups ug mga church-based organizations sa tinguha nga paligunon pa ang pag-monitor sa infrastructure projects sa nasud kaliwa ni ining flood control controversy. Si DPWH Secretary Vince Dizon inabagan sa inubanan sa mga leaders sa Caritas Philippines, an advocacy arm of the Catholic Bishops' Conference of the Philippines, Mayors for Good Governance, ug sa Taong Bayan's Action for Participatory, Accountable, and Transparent Governance, ni pirma og Memorandum of Cooperation sa dito sa Quezon City. Ubos sa maong kasabutan, ang maong mga grupo will partner sa DPWH sa pag-report o pag-validate sa mga proyekto sa maong ahensya. Matod ni Secretary Dizon, ang matag sektor sa society dunay importante kaayo nga papel sa pag-monitor sa kada DPWH project. Niingon si Dizon, sa dihang nakihinabi siya sa presidente, ang presidente wa niingon kaniya nga panalipdi ang DPWH ug unsay nahitabo didto. Ang presidente matod pa niingon niya tarunga, ireporma, usba ang DPWH ug maonik matod pa ang iyang gibuhat karon inabagan sa nagkalain-laing grupo sama sa mga mayor, si BCP ug uban pang civil society organizations. Gawas ni Dizon ang mga namirma sa Memorandum of Cooperation, mao sila si Bishop Colin Bagaforo, presidente sa Caritas Philippines, Baguio Mayor Benjamin Magalong of Mayors for Good Governance, and Victorio Joseph Lorenzo of Tapat. Matod ni Dizon nga ang pagtambayayong sa uban pang mga ahensya sa gobyerno ug sa pribadong sektor palapda ni subay usab sa direktiba ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga limpyuhan ug ipadayon ug himuon gyud ang comprehensive nga reforms o kanang halapad gyud nga pag-usab sa mga pamaagi diha sa DPWH. Matod ni Dizon, ang labing importante nga reforma nga ibilin sa presidente mao ang transparency. Kining tanan magsugod gyud sa transparency. So kana padayon na nato nga tutukan, padayon natong i-monitor aron usab matuman ang hangyo ug tinguha sa kadaghanan nga unta matud pa mapriso ang mga angay mapriso ug manubag ang angay nga manubag. Unya wa na tay oras ato ipadangat ang giandam ni Tatay Dodong ani ang pulong ug kinabuhi. Ang pulong mo, ang diwag sa dalan ko. Ngayon, ang atong pagpili og leader sa atong katilingban, dili pinagi sa pagdawat o kwarta, kundili sa pagampo. Dili kita magpadala sa salapi kay sa 1 Timoteo 6:10 nagingon, kay ang pagkamahigugmaon sa salapi mo'y tinubdan sa tanang pagkadautan. Kung ikaw mudawat o kwarta bayad sa imong pagbutar sa usa ka kandidato, imong gibaligya ang kaugmaon sa imong nasod. Ang eleksyon naghatag kanato og pagpili sa mayong kandidato nga gituwa natong mangulo alang sa mayong paglambok. Mo nga dili gayud maayo ipasikat sa kwarta ang atong madawat ang pagpili sa kandidato. Dako ang mahimo sa pag-ampo. Gani sa balaang kasulatan,
kita gisugo man na iampo usab ang ato mga leader sa ilang paglingkod sa ilang pwesto. Sa 1 Timoteo 2, uno nga to sa 2 nag-ingon, busa o hagon ko kamo, una sa tanan nga kinanglan himuon ang mga pag-ampo. Mga pangalyo po o mga pasalamat ngadto sa Dios alang sa tanang tao, alang sa mga hari o sa tanang nagmando, aron makabaton kita mahusay o malinawon kinabuhi Dios nun o subay sa bayong pamatasan. Maigsoon mao kini ang pulong nga maghatag kanato giyas sa ato kinabuhi. Mag-ampo kita. Langitong Amahan, among ituboy kanimo ang among mga leader. Himuang ang ilang mga kasing-kasing magtinguha lamang sa pagtuman sa imong kabubuton. Panalipti sila sa mga lingla sa yawa o himuang putli ang ilang tuyo o tumong alang sa katawan. Amen. Sa ngalan sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. Ang pulong mo, ang diwat sa galang ko. Pulong kinabuhi ni Tatay Dodong Limsua may nagtapos sa atong tulumanon. Dagang salamat sa Philippine Airlines. Thank you, Archbishop Alberto Uy. Nanay Dayan ang Tatay Dodong Limsua. Thank you, Sir Dennis Tabar. Salamat. At mga kaubanan sa TOC, Sir Robert, Miss Inday, Sir Matmat, Miss Mabel, Miss Joanne. Sa newsroom, Sir Michael, Sir Del, Sir Raymond. Ug diri sa studio, si Ferdy. Salamat sa iyong pagpakig-uban sa ngan sa ako ang partner nga si Attorney John Destacamento. Ako yung alagad sa kanginan Malu Inocando Tabar. Magkita ka ninyo balik ugma ug salamat sab sa inyong pag-uban. Kanamo karong adlaw sa itong programang Hello Cebu. Maayong buntag Pinoy. God bless us all. Hello Cebu, maayong buntag. Yaksunta ang kahayag.